Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sabi ni Padre Pio na ang pinakamalakas sa sandata natin sa buhay na ito ay ang panalangin. Our greatest weapon is prayer. Kaya naman tayo ay minsan pang nagsama-sama sa banal na misa para magdasal. Ang taong hindi nagdarasal ay isang tao na nagsasabi sa Diyos, hindi kita kailangan. Kaya ko na. Pero ang tanong, talaga bang kaya natin? Niloloko lang natin ang ating sarili pag sinasabi nating hindi natin kailangan ang Diyos. Hindi ba yan ang unang tukso ng demonyo? Yan ang unang tukso ng masama. Sinasabi niya na, hindi kayo mamamatay. Kainin niyo ang bunga. Gawin niyo ang gusto niyo. Para ba sinasabi niyang hindi niyo kailangan ang Diyos? Diyos kayo. Mga kapatid, pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagkulang sa pananalangin, pagbabalik loob sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo palaging nagdarasal, palaging nakikipag-ugnay sa kanyang Ama. Pinagdasal niya hindi lang kanya sarili, kung hindi ang kanya mga minamahal. Kaya nga, ang taong palaging nagdarasal ay taong puno ng pagmamahal. Sa mga pagkakataon, nawalan tayo ng pagmamahal sa iba. Sa mga pagkakataon na hindi tayo nagmahal sa Diyos. Sa mga pagkakataon, nagkulang tayo sa pakikipag-ugnay sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo. Ipinanawag at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na doon may mga Saduseo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid,
ako'y pariseo, anak ng mga pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga pariseo at mga saduseo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsasalita sa kanya? At nang maging mahinitin na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanawag niya ang mga kawal. Ipinakuha ni Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Patuto ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, opong ko, ang lahat sa buhay. Ako yung tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya sa akin umaakay. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya't kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay magnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Alleluia, 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 alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama na tanay sumasampalataya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama,
kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinibigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binibigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman na mga ibinibigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may suma kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, my dear friends, I want you to remember these things. The happiest prayer is thank you, Lord. But the deepest prayer is thy will be done. What is the most beautiful prayer? It is to say, I love you, Lord. And the most transformative prayer is, Lord, forgive me. The most humble prayer is, O Lord, have mercy on me, a sinner. And the most peaceful prayer is, Lord, I trust you. Kayo po, paano po kayo nagdarasal at nananalangin? Ano po ang laman ng inyong mga panalangin? Prayer life is very important in the life of a Christian. Tandaan niyo po yan. Because without a prayer life, we do not have any power. Bakit mahalaga ang pananalangin, ang pagdarasal sa buhay natin? Dahil diyan nagmumula ang lakas ng isang Katoliko. Ang panalangin ay ang ugnayan natin sa Diyos. Pag tayo ay nakakapit sa Diyos, diyan dumadaloy ang ating buhay at lakas. Amen? Kaya nga po, pansinin niyo ang ating Panginoon, napaka makapangyarihan niya, si Jesus. Bakit? Hindi lang po dahil siya'y Diyos. Jesus was very powerful because He was constantly in connection with God the Father through prayer. Si Jesus ay isang taong palaging nagdarasal. Kaya nga, siya'y nakakagawa ng himala. Kung gusto din natin na makagawa ng mga milagro at himala, oo, maniwala tayo at manalig sa Diyos. Pero wag natin titigilan ang ating pagdarasal at pananalangin. Amen? We are so fortunate because in the gospel that we have read, we have a peek of the contents of the prayer of Jesus. Hindi po ba napakapalad natin kasi alaman na natin, narinig natin kung ano ang laman ng dasal ng ating Panginoon. At ano po ang pinagdasal ni Jesus? Ayon po dito sa Ebanghelyo ni San Juan. 3 bagay po, balikan natin. Una, pinagdasal ni Jesus ang pagkakaisa natin. Jesus prayed for unity. Sabi po niya, Lord, Father, that they may be one as we are one. Pero pangalawa, pinagdasal po ni Jesus na tayong mga nananalig, naniniwala at sumusunod sa Kanya ay makapunta din sa langit. He was praying for our salvation. Ang sabi po niya, I wish that where I am, they also be with me. Nasaan ba si Jesus? O hindi, nasa langit, sa kanan ng Kanyang Ama. Napakapalad natin, pinagdarasal na tayo'y mapunta sa langit. Pero pangatlo, pinagdarasal din ni Jesus na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos dito sa lupa. He was praying that we may have
a blessed experience. And what is an experience of the divine? It is an experience of divine love. Sabi po niya, the love with which you have loved me may be in them and I in them. Mga kapatid, ano po ang matututunan natin dito sa mga narinig nating laman ng dasal ni Jesus? See, when Jesus prayed, He prayed not for Himself, not for His needs, not for His desire, but look at the prayer of Jesus. It was always for us. It was always for others. Napakapalad natin. Ang laman pala ng dasal ni Jesus ay hindi para sa Kanya, hindi tungkol sa mga gusto Niya, pero tungkol pala sa atin. He was blessing us through His prayer. Pinagdarasal tayong mga minamahal Niya. Amen? Bakit ginawa ni Jesus ito? Ito ay dahil si Jesus ay isang tao para sa iba. This is our Lord. He was a man for others. He was a God not for Himself, but He was a God for His loved ones, for His created ones. At tayo po ay inaanyayahan din. Sundan natin kung paano magdasal at manalangin ng ating Panginoon. When you pray, my dear friends, do not only pray for your intentions, for your petitions, for your dreams, for your plans. But when you pray, bless others. When you pray, pray for their needs. When you pray, pray for the good of others. Pag nagdarasal kayo, pagdasal nyo naman ang iba. Subukan nyo po, unahin nyo pagdasal ang ibang tao at hindi kayo mahuhuli sa buhay. Uunahin din ng Diyos ang pangangailangan niyo. Amen? This is the most powerful prayer. Lord, I pray for them. Remember that. Gusto mo bang ang iyong pagdarasal ay may lakas, may kapangyarihan? Yan dapat ang maging laman ng iyong panalangin. Panginoon, pinagdarasal ko sila. Bless others with your prayers, and God will bless you. Who do you think is the most powerful person in this world? Sa tingin niyo po, sino ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo? Maaaring ang isasagot nyo, ang presidente, maaaring ang isasagot ng iba, mga politiko, mga general, nasa military. Maaaring ang isasagot din po ng iba, mga mayayaman, may pera. Maaaring ang isasagot nyo din ay yung mga matatalino, yung mga nag-aral. Pero alam niyo po ba kung sino ang isang pinakamakapangyarihan tao sa mundo? Yes, these people may be powerful in the standard of the world. But who is the most powerful in the eyes of God? It is the person that who trusts Him and prays for others. Yes, they may be important. Oo, mahalaga po ang mga taong matalino, may pera, may kapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, sa tingin ng Diyos, isa sa mga pinakamakapangyarihan ay ang mga taong walang tigil, nananalig sa Kanya, nananalangin at nagdarasal. And who is the most blessed person? Sino po sa tingin niyo pinakamapalad na tao? Hindi lang po yung mga taong pinipili nilang maging masaya sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Pero tandaan niyo po ito. Pinakamapalad na tao ay yung nagdarasal para sa pangangailangan ng iba. Kailan po kayo nagdarasal sa loob ng misa? Sigurado po sa panahon po ng consecration. Di po ba? Pati din po ako. Lalong-lalo na nung natapos po akong pare, nung na-ordain ako, alam ko naman po na pag tinataas ko ang hostya, ang kopan, chalice, lahat ng tao tahimik, nagdadasal, nananalangin para doon sa kanilang mga hiling, para sa kanilang mga panaginip, para sa kanilang mga plano. Pero naging ugali ko na po. Magsimula nung naging pari ako, dahil aware po ako, conscious ako, pag tinataas ko ang tinapay, ang alak, nananalangin ng mga tao, nang pinagdarasal ko po, hindi para sa akin. Alam niyo po kung ano yung laman ng dasal ko, pag tinataas ko, yung hostya, yung alak, ito po. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, may their prayers be answered. Pag tinaas ko yung kopa, ganon din po yung pinapanalangin ko. Panginoon, pakinggan niyo po ang panalangin ng mga anak niyo. Panginoon, sagutin niyo po ang dasal ng mga nagtitiwala at nananalig sa inyo. Every time I pray for others, sa tingin ko po, yung panalangin kong yun, nagmimilagro, naghihimala. Kasi napakarami na po nang lumapit sa akin, papasalamat, dahil meron silang hiniling
pinagkaloob ng Diyos. Hindi po ako ang nagbigay nung hinihiling nila, kung hindi ang Panginoon. Kamakailan lang po, meron pong lumapit sa akin, nagpapasalamat, pumasa sa board exam, nakailan na rin pong take. Isa po sa kinatutuwa ko, nasabihin ko po, na meron na naman pong nabuntis. Muli po, hindi po sa akin yung bata. Pero napakatagal na po na nananalangin. Dahil alam naman po natin na isa sa mga nangungumpleto para maging masayang pamilya ay yung magkaroon ng supling itong mag-asawa. Patuloy po ako sa pagdarasal. Kaya nga po, ito yung naging mission ko. Ito yung bukasyon ko. Papasalamat po ako sa Diyos na available po ang internet, ang YouTube, social media para ang blessing ng Panginoon ay lalo pang kumalat at marami ang mas mabasbasan. Po kayo mag-alala. Kasama niyo po ako nananalangin. Hindi ko man po kayo kakilala, hindi ko man po kayo nakikita. Yan po yung aking pinagdarasal sa loob ng misa. But why not try? Instead of asking the Lord for what you need, try. Pray for the needs of others. You would see that as you bless others, you will also be blessed in the process. Amen? Remember that the most powerful prayer is when you lift it to God and when you pray for others. Makapangyarihan po ang nagdarasal. Po ba? Pero mas makapangyarihan pag tayo ay nagdarasal ng sama-sama. Kaya sa banal na misa pong ito, pagsama-sama natin muli ang ating dasal at panalangin, huwag kayong mag-alala. Pinagdasal na kayo ng Panginoon. Kumapit ka lang, naniwala ka lang, patuloy ka. Subukan mo muna. Pagdasal mo ang iba at babalik din sa iyo yung iyong ginawa. Meron din nagdarasal sa iyo para ikaw ay mabasbasan din. Amen. Mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentekoste, lumapit tayo sa Ama at idanangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa ng ating mga obispo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, pagdasal natin hindi lang ang ating mga intensyon, kung hindi ang mga hinihiling at pangangailangan ng ating mga kapatid, ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ang mga tao na nahihirapan ngayon. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang binabahagi mo sa nag-iisang minamahal mo bago pa man tinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos ng lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba na mga anghel. Siyang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapagpasaya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Madalas ang dahilan ng napakaraming tao para hindi magsimba ay dahil marami daw silang ginagawa. Kung ang Diyos kaya, yan din ang kanyang sabihin sa atin. Marami din akong ginagawa kaya hindi ko masagot ang iyong panalangin. Ano ba ang kakaunting oras at panahon para maibigay natin bilang papuri at pasasalamat sa Diyos? Dahil ang pagdarasal ay hindi lang para sa Diyos, kung hindi, ang bunga nito ay para din sa atin. Ang taong palaging nagdadasal ay taong mapagmahal. Ang taong palaging nananalangin ay taong payapa. Ang taong nananalangin sa Diyos ay siguradong may tuwa sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, ang assignment po natin, kahit lang sa araw na ito, ay pagdasal po natin ang kapayapaan sa buong mundo. Makapangyarihan ang panalangin mo, pero mas makapangyarihan ang panalangin kung sama-sama tayo. Alam po natin ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Napakaraming sigalot, napakaraming hidwaan, napakaraming gera. So, even on this day, let us gather our prayers together. Let us pray for world peace. Harinawa sa ating pagkakaisa sa panalangin, kahit na paano magkaroon ng bunga ng kapayapaan, katahimikan, at kabutihan sa ating mundo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at basbasan kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.